Okay, so nalaman na natin yung mga line item na dapat kasama sa cash and cash equivalents at yung mga line item na dapat hindi kasama sa cash and cash equivalents. And gagawin na natin yung requirement number 1, which is compute the cash and cash equivalents to be reported in the December 31, 2020 Statement of Financial Position. Sa solution for requirement number 1, so kukunin lang natin yung mga items na dapat nakasama sa cash and cash equivalents. So isa-isahin natin. Cash in bank, demand deposit, so yan ay kasama. So cash in bank, demand deposit na 1.5 million pesos. Ano pa? Time deposit. Time deposit na 30 days yung term. Ang amount niya ay 500,000. Next, ano pa yung mga cash and cash equivalents dito? Ito, yung saving deposit. Na 50,000 pesos. Ano pa? Ito, itong 10,000 na petty cash fund. So, petty cash fund 10,000. Ano pa? Ito, yung mga naka-bullet point. Yung unreleased check na 100,000 pesos. So, remember, yung sa first part ng video, itong tatlong naka-bullet point na to is ginawa natin siya ng adjusting entry. And nalaman nga natin na itong tatlong ito is subject sa adjusting entry, which is itong tatlo yung adjusting entry. So, una, may debit na cash na 100,000. So, dapat part ng cash yung undelivered check. Undelivered check na 100,000 pesos. Itong undelivered check na to is galing yan dito sa first bullet point. Next, yung debit cash, credit accounts payable naman. So, dapat part din ng cash ito. Itong 50,000 na to is galing naman yan dito sa second bullet point, which is yung post-dated check. So, yung post-dated check, dapat kasama rin yan sa cash. Post-dated check recorded as payment na 50,000 pesos. And yung third bullet point, which is yung collection na ni-record ng December 31, pero yung collection talaga na yon ay nangyari January 15. So, ang naging entry natin is debit accounts receivable, credit cash. So, nagkaroon ng credit na cash, meaning nakasama yan sa cash na dapat hindi naman isama. So, tatanggalin natin yan. So, yung collection of
January 15, 2021, recorded as collection ng December 31, 2020, recorded on December 31, 2020, 200,000 pesos na pabawas. Kasi nga, nasama sa cash yung 200,000, pero dapat, hindi naman, dapat isama. So, yan na. So, ito yung composition ng ating cash and cash equivalents na lalabas sa Statement of Financial Position ng December 31, 2020. 1.5 million plus 500,000 plus 50 plus 10,000 plus 100,000 plus 50,000 minus 200,000. Ang total amount ng cash and cash equivalents ng December 31, 2020 ay 2,010,000. Ibig sabihin, ang answer natin sa question number 1 would be 2,010,000 pesos. And ang solution for question number 1 is yung ito. The cash account on December 31, 2020. So, ngayon, gagawin naman natin yung mga adjusting entries. And this time, ang titingnan naman natin is yung mga sinama sa cash and cash equivalents dito sa problem, pero hindi naman dapat isama. So, sa madaling salita, ang titingnan natin dito yung mga nilagyan natin ng label na not cash and cash equivalents katulad nito. Ibig sabihin yan yung mga line item na subject sa adjusting entries. So, start na tayo. Ngayon, ang gagawin natin, instead na compound entry, iisa-isahin natin ito para mas maintindihan nyo kung bakit ganon yung nagiging entries na nakikita nyo sa inyong mga lectures na usually kasi ito ay naka-compound entry. Pero this time, gagawin muna natin na tigi-isang adjusting entry per line item ng cash equivalents na dapat hindi naman sinama. So, unang line item natin is yung NSF check. So, para i-correct yung 20,000 na NSF check of customer, ang entry natin would be debit, accounts receivable, credit, cash. Ang amount ay 20,000 pesos. Next na line item natin ay money market placement. So, to correct yung line item na money market instrument, ang entry natin would be debit, short-term investment or any appropriate account. Pwede rin gamitin yung mismong line item na money market instrument under ng short-term investment. Debit short-term investment or any appropriate account na
1 million. Credit, cash, 1 million. Bakit short-term investment? Kasi yung term niya is 6 months, which is less than 1 year. Kaya short-term investment. Next, yung IOU. From an employee, 30,000 pesos. So, to correct yung IOU from employee na nasama sa cash, so debit, receivable from employees, credit, cash na 30,000 pesos. Next, pension fund. So, to correct yung pension fund na nasama sa cash, ang entry natin would be debit pension fund or any appropriate account. So, itong pension fund na to, non-current asset siya. So, under ng non-current investment na 400,000 pesos. Credit, cash na 400,000 pesos. Next, ito, customer check dated January 30, 2021. So, post-dated check na galing sa customer. So, to record yung customer check na dated January 30, 2021. Ang entry natin would be debit accounts receivable, credit, cash na 60,000 pesos. Next, yung customer check outstanding for 18 months or yung stale check amounting 30,000 pesos. So, sino ba ang nakatanggap ng cheque? So, tayo ang nakatanggap ng cheque. Tayo ang nakatanggap ng stale check na 30,000 pesos. Yun. Paanong maging adjusting entry natin para sa stale check? Okay, balikan natin. I-recall natin yung stale check. So, ang stale check, ito yung mga check not encashed by payee within a relatively long period of time. So, yung mga outstanding checks na hindi na encash, kagaya nito, 18 months ng outstanding. Sabi sa lesson natin noon, kapag daw ang stale check ay immaterial, ang entry natin or ang adjusting entry natin would be debit cash, credit, miscellaneous income. Ganyan. Kapag naman daw ang amount ay material at ang liability is expected to continue, meaning magpapatuloy pa yung liability, ang entry natin would be debit, cash, credit, accounts payable, or any appropriate account. Ganyan yung adjusting entries natin kapag sa stale check. Itong mga adjusting entry na to ay applicable lang kung tayo ang nag-issue ng cheque. Ngayon, ito bang adjusting entries na to ay applicable para sa line item na ito? Customer check outstanding for 18 months. Dito kasi sa line item na to, tayo ang nakatanggap
ng cheque, which is naging stale check na siya, outstanding for 18 months. Meaning, hindi ganito yung magiging adjusting entry natin. Dahil itong dalawang ito ay applicable lang ito kapag tayo ang nag-issue ng check. Sa problem na to, tayo ang nakatanggap ng cheque from customer. Si customer ang nag-issue ng cheque, tayo ang recipient. Ngayon, paano kung tayo ang recipient? Kapag immaterial, so magbe-base lang tayo dito. Kung miscellaneous income to, kapag tayo ang nag-issue ng cheque, kapag naman tayo ang recipient, ang entry natin would be miscellaneous expense. Credit, cash. Ayan. Kapag naman ang cheque na na-receive natin ay stale check at ito ay material and asset is expected to continue, meaning magkakaroon pa rin ng receivable from customer, ang entry natin would be debit accounts receivable or any appropriate account, credit, cash. So ngayon, ano ang titignan natin? Ang gagamitin natin as reference ay ito. Ito. Kasi nga, tayo ang naka-receive ng outstanding check na 30,000 pesos. Ngayon, ano yung magiging adjusting entry natin para sa line item na ito? Customer check outstanding for 18 months. Okay. Stale check. Ang proposed adjusting entry natin dyan would be depende. Kung ito ba ay immaterial or kung ito ba ay material. So, kapag immaterial yung 30,000, so lagay natin dito, customer stale check. Kapag immaterial siya, ang entry natin would be debit, miscellaneous expense, credit, cash, 30,000. Ngayon, kapag naman material, yung 30,000 na yan, kapag material yan, ang entry natin would be debit, accounts receivable, or any appropriate account, credit, cash, 30,000. Again, itong stale check na to na 30,000, ang adjusting entry niya ay depende. Kung immaterial, debit, miscellaneous expense, credit, cash. Kapag naman material and asset is expected to continue, which is receivable pa rin siya from customer, debit, accounts receivable, credit, cash. Next, yung tatlong bullet point na ito, which is ginawa na natin dun sa first part ng video. So, yung adjusting entries para dyan sa tatlo na yan is ito. Itong portion na ito. Yan. Ibig sabihin, sa number 2, prepare the adjusting entries to correct the cash account on December 31, 2020. Ang adjusting entries natin ay ito. Ito. Tapos, ito depende sa materiality ng stale check. And ito. Yung adjusting entry para doon sa tatlong naka bullet point.